Yon mga kapatid, at nandito naman ako magbabalik at aking tatalakayin kung ano ang mga uri ng engkanto. Ayan po, at pakinggan po ninyo at ang aking mga sinaliksik at aking itatalakayin at ibabahagi sa inyo upang kayo ay may mga mapupulutan na namang aral ngayong gabi. Ayan. Ang mga iba't ibang uri ng mga engkanto. Ayan mga kapatid. Ang mga diwata at mga engkanto. Ayan. Kung may mga mababait at mga masasama. Ayan. Saan ba nagmula ang mga diwata? Ayon sa aking mga pananaliksik mga kapatid, ang engkanto o diwata ang isa sa katawagang mga itinuring na mga anghel mula sa langit. Dahil sa kanilang pagsuway sa may kapal, sila ay pinarusahan at itinapon dito sa lupa. Ang iba ay sinasabing nanirahan sa gubat, sa mga ilog, sa mga matatandang punong kahoy katulad ng mga baliti. Ang mga babae at lalaking engkanto, engkantada ang tawag sa babae at engkantado ang tawag sa lalaki. Hindi pangkaraniwang ang kanilang ganda. Ang mga mukha mapuputi, mapuputla ang kanilang mga balat, malaginto at mahaba ang buhok, asul ang mga mata at mas matatangkad kumpara sa karaniwang tao. Ayan po ang mga mga mukha ng mga engkantado at mga engkantada ang tinatawag na mga diwata. May mga mababait at mga masasamang engkanto. Ayan. Ayon sa aming mga albularyo o aming mga sa aming opinyon, may mga mabait at mga masasamang engkanto. Ang mga mabubuting engkanto ay nakatira malapit sa aming mga tirahan, ay hinahayaan na lang namin. Ayan po. Ang mga mabubuting engkanto mga kapatid, tulad sa mga aming nahuling mga engkanto, na tulad ng mga puti na mga engkanto ay ginagawa po naming mga alipin yan upang sila po ang nagtuturo sa amin kung paano manggamot o kung paano ang mga halamang gamot na aming ilalapat sa aming mga pasyente, lalo't lalo na kung may mga karamdaman na mga espiritual tulad ng mga ulam o barang o kung ano man ang mga dapat ilapat sa mga pasyente. Yan po ang mga puting engkanto po na mga yan, at yung mga engkanto at engkantada ay tumutulong din po yan sa mga albularyo na gustong itama ang kanilang pagkakamali. Yan po, minsan sila po ang nagtutulong sa mga manggagamot upang alalayan, upang sila ay ipagtanggol ang mga manggagamot. Ayan. At may mga masasama di mga engkanto. Yan. Ang mga mabubuting engkanto ay nakatira lang malapit sa tirahan. Ayan, dyan sa amin, nakatira yan dyan sa bawat puno, sa may mangga, sa langka, ay meron dyan. Bawat meron makabantay dyan. Pag once na may pumasok talaga dyan ng mga magnanakaw, ang magnanakaw ay bahala na sa kanila kung anong mangyayari. Kung masama ang kanilang balak, ay masama din ang kanilang ang kanilang kahihinatnan, dahil paparusahan niya mga yan, dahil hindi po gusto ng mga engkanto na yan ang kanilang amo ay mapapahamak. Ayan mga yan. Ayan. Sapagkat sila ay nagbibigay din ng swerte sa pamumuhay at kalusugan. Totoo po yun mga kapatid. Nagbibigay din po sila ng swerte. Depende po kung maganda ang inyong trato sa kanila o ang inyong pagrespeto. Dapat yung mga ganyan po mga kapatid, parang pamilya nyo rin ang turing nyo sa kanila. Dahil sila din po ay katuwang din natin o tumutulong sa ating sa panggagamot. Yan po, parang pamilya na rin ang dapat ituring natin. Hindi po parang alalay o parang
alipin. Wag po nating ituring ganun ang mga elemento na ating nakukuha upang sila ay tumulong sa atin. Dapat kapamilya din po para maghatid po ng swerte at pagpapala sa ating buhay. Yan. Ayan. Ang iba naman ay mapaglaro. Sila ay galit sa isang tao. Kung ikaw ay nakakasakit na hindi na mga gamot na mga medisina, ayan po ang mga engkanto po mga kapatid ay ano yan po yung mga yan. Nagiging masama lang mga yan kung sila po ay napipinsala o nasasaktan. Kaya po sila gumaganti sa mga taong nais nilang gantihan o bigyan ng pasakit kasi po sinaktan niya mga yan, natamaan, nabato o nataga yung mga ano niyan, kaya yan nagiging masama o gumaganti. Ngunit magiging mabait yung mga yan kung kinakausap ng mga albularyo na wag nang pinsalain at pagagalingin ng mga yan. Ang mga engkanto po, madali lang pong pakiusapan ang mga engkanto kaysa sa mga mangkukulam o mambabarang. Ay tao po ang ano niyan, tuwing ang pasyente po ay ating ginamot ay magagalit po yan. Di tulad ng engkanto na kahit kausapin lang natin, gagaling ang pasyente at tuluyan ng gagaling sa kanyang karamdaman. Ayan po. Ito mga kapatid, kapag napasyal sa ilog at may nakitang babae na hindi karaniwang tao na nakatira sa baryo, ito ay pinaniniwala ang diwata o engkantada na nangaakit o mag-aalok ng mga bagay-bagay o pagkain. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat huwag pong tanggapin ang anumang pagkain na nagmula sa kanila. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo ito, ay pagkuha niya din ng inyong kaluluwa ang kapalit. Ito po mga kapatid, totoo po yan. Ako po ay nakaranas niyan sa pamamagitan ng panaginip, pero kahit ikwento ko man sa inyo ay merong iba talaga na hindi maniniwala. Pero ako ay nakaranas kung ano ang nasa loob ng ano niyan, kung ano ang nasa loob ng kanilang kaharian. Ayan, at ang relo, kung ano po ang pormada ng kanilang relo, at alam na alam ko yan. Ang mga pagkain na kanilang inihanda, may iba't iba pong kanin yan mga kapatid. May mga puti, pula, brown, green, violet at itim. Ang wag ninyong kakainin diyan mga kapatid ay itim po. Wag po kayong kakain ng kanilang itim na kanin, ay hindi po kayo makakabalik sa inyong katawang lupa pag kayo po ay nakapunta sa kaharian niyan. At ako po ay nakaranas niyan. Kaya inaano ko lang sa inyo. I-share ko lang sa inyo. Ayan. Kaya pag kumain po kayo ng mga pagkain na itim lang naman talaga mga kapatid, na mga pagkain na itim, wag po kayong kakain sapagkat hindi po makakabalik ang inyong kaluluwa sa inyong katawang lupa. Pag yun po ay kinain niyo yun, ay magiging alipin kayo doon, o di kaya kung may nagkagusto sa inyo doon ay magiging asawa ka na nun. At ang kinalalabasan lang sa inyong dito sa katawang lupa natin, sa mga ibang tao, ang kinalabasan lang yan ay binangungot ka. Yung kung sa totoo lang na alam ng mga albularyo, ay tinatawag yan o pinalakad, o tinatawag na yung kinuha yung kaluluwa mo at hindi na ibinalik. Yan ang tinatawag ng mga manggagamot, na mga batikan. Yun ang tinatawag na pinalakad ka. Ngunit sa mundo ng mga tao na normal lang, ang sasabihin lang nila sa'yo ay binangungot ka lang. Nakakain ka lang ng busog, hindi ka nakabalik, na tilimutan ng huminga. Ngunit ikaw ay pinalakad. Yun. Kapag ikaw ay nakapunta sa gubat na may naririnig kang boses o nagkakantahan, nagtatawanan, ito ay nanguhulugang sila ay may ginaganap na kasiyahan. Sa mga ganitong pangyayari, dapat hayaan,
huwag magturo o magbanggit ng tungkol sa mga narinig, nakikita o nakadama ng kakaiba. Mas maigi din bago magpatuloy sa paglalakad, may magbanggit lang po ng tabi-tabi po bilang permiso o bilang tanda sa kanila ng paggalang. Ayan, sabihin lang ninyo na tabi-tabi po o makikiraan po. Yan. Ang mga engkantada ay mahilig mangakit sa mga lalaking nagagawi sa gubat. Ayan. Minsan kapag ang lalaki ay tumanggi ay siya ay pinaparusahan, minsan nawawala sa sarili o di kaya naman namamatay. Totoo po yan mga kapatid. Ang mga yan. At ang mga engkanto ay maaring umibig sa mortal. Pero hindi dapat suklian ng pagmamahal dahil ito ay nangangahulugan ng iyong kamatayan. Dadalhin ng iyong kaluluwa sa kanilang mundo. Ayan po mga kapatid. Kaya minsan po nagkakasakit po ang mga taong kanilang gusto na hindi malulunasan ng doktor. Kaya po minsan nagkakasakit ang kanilang mga napupusuan hanggang sa ikamatay na lang niya ng kanilang biniktima o kanilang nagustuhan hanggang madala na ang kanyang kaluluwa sa kanilang mundo upang siya ay mapangasawa o di kaya kung ano ang intensyon niyan o maging alipin. Ayan. Totoo yan. Ang engkanto ay umiibig din yan sa mga mortal. Yan. At aking i-ano niya mga mamaya ang mga mukha ng mga yan at i-interpret ko sa inyo yung mga yan, kung ano ang mukha ng mga engkanto. Yan. Ang ibang matatanda ay naniniwalang sila ay nagbibigay ng swerte o kaya tumutulong para malunas ang isang karamdaman. Ito ang mga itinuturing na mga babait na engkanto at ito ay tumutulong sa mga manggagamot, sa mga faith healer, at sila ay humihiling na tulungan makapanggamot. Kapag ikaw ay nagbibigay galang respeto sa kanila, ang madalas gumagawa ng mga ganitong ritual ay ang mga albularyo. Kapag ikaw ay naging mabuti sa kanila, sila din ay pagkakalooban ka ng magandang ani at pangangatawan at swerte. Totoo po ang mga ito. At meron din po akong mga alaga na mga ganito mga kapatid, na mga engkanto, at meron akong mga kung sa mga maniniwala o sa hindi, alam yan ng mga ibang kaklase ko. Nung bata pa ako, alam nila na meron talaga akong kapatid na engkanto. Yan po, 3 po yan sila, sumasama po yan sa gamutan ko. Tuwing ano yan ay ang mukha po ng mga engkanto mga kapatid ay ito po at aking i-interpret sa inyo. Ang mga engkanto ay mataas lang po konti sa tao, mga 5'9", 5'11", 5, mga 5'12". Tsaka yung mga tainga niyan ay mga matutulis yan. Ang mga ang mga pilik mata niyan ay mga mahaba. Tsaka yung ano po, yung mga ilong niyan ay napakatangos at wala po silang kanal dito sa bibig. Wala po yan mga kapatid. At ang kanilang mata po ay depende po kasi yan mga kapatid. Merong green, merong blue, merong orange. Nakadepende po yan sa kanilang sa kanilang mga lahi, yung mga yan. Tsaka ang mga ganto kasi yan mga kapatid. Ang mga pagpasensyaan nyo na po at maingay yan na aso sa labas. Ang mga engkanto po mga kapatid, yan po ay mga anghel din po yan ng mga Diyos na nagkasala sila dun sa langit at sila ay tinapon dito, kaya nanirahan sila sa mga bundok, sa gubat, sa mga mababatong lugar, sa mga puno ng baliti, yung mga yan sa mga sapa, yan sa tabi ng dagat o kung saan man
na mga puno na mga malalaki. Diyan sila nanirahan. Yan po sila mga kapatid. May misyon din po yung mga engkanto na yan para makabalik dun sa kanilang pinanggalingan, para itama ang kanilang pagkakamali. Kaya minsan mga kapatid, sumasama yung mga yan. Nagmimisyon din yan sa mga manggagamot na tumutulong yan para ang kanilang mali ay maitama nila upang makabalik sila sa kanilang pinanggalingan. Ayan po ang katotohanan yan mga kapatid. Hindi po lahat ng engkanto masasama. Dahil nagiging masama lang ang mga engkanto, dahil po sila po ay nasasaktan. Ayan po, tulad din po ng mga itim na engkanto, mga laman lupa, o kung anuman na mga masasama ay galing din yan sa impyerno. Yung mga itim na engkanto niyan. Pinadala lang dito yan ni Satanas o kung sino man ang kanilang hari upang may misyon din yan upang pinsalain ang isang tao, pahirapan ang kanilang bibiktimahin, gawin nilang alipin, hanggang sa mamatay, kukunin nila ang kanilang kaluluwa at makabalik. May misyon din yung mga engkantong itim na yan. Sa totoo lang mga kapatid, maniwala kayo o sa hindi, nakalagay sa Biblia yan. Ang mga engkanto na yan, yung sinasabi nilang bawal sumamba sa mga engkanto. Hindi yan sinasamba ang engkanto. Hindi naman talaga sinasamba yung mga engkanto na yan. Nagiging katuwang lang ng mga manggagamot yan upang maitama lang nila ang kanilang mga pagkakamali. Ang kanilang pagkakamali para makabalik sila sa kanilang pinanggalingan. Tulad ng mga itim na engkanto. Yan po ay mga kalimitang mga alalay din ng mga mangkukulam, mambabarang o kung ano man ng mga masasamang itim na mahika. Yan po ay mga ginagawa nilang alalay upang mauutusan nila na mapinsala ang kanilang bibiktimahin. Ang tinatawag niyan dito sa amin na ginkiha sa tawo sa talon. Inuutusan ng mga yan. Ginagawa nilang alalay ang mga masasamang engkanto niyan upang makapinsala. At tataas ang antas ng engkanto. Pag napatay nila yun, tataas ang antas nila. Ayan. Iba naman sa mga engkantong puti. Pag yan nakagamot, +1 yan. Pag nakagamot yan at napagaling nila, +1 po yan mga kapatid din sa kanila. Puntos din po yan para maitama nila ang kanilang pagkakamali kung saan man sila nanggaling. Kaya yan po, hindi po lahat ng mga engkanto ay masasama. Yan po, ang iba po kasing aral, sa iba-iba kasi ang mga paniniwala ng mga yan eh. Dahil ako, naniniwala ako na hindi lahat ng engkanto ay masasama. Sa totoo lang mga kapatid, mas maganda maging kaibigan ang mga immortal dahil mas mapagkakatiwalaan pa yung mga yan kaysa sa mga tao. Dahil ang kalimitan sa mga tao ngayon, hindi na mapagkakatiwalaan. Ni mismo kaharap mo ay talagang huhudasin ka pa. Ayan, sa totoo lang mas maganda makipagkaibigan sa mga elemento dahil yan din po, kung maganda ang trato nyo sa kanila at parang tinuturing nyo silang pamilya, ay maganda din po ang inyong pasok sa inyong swerte sa buhay. Ayan po, nabibigay din po yan ng mga swerte. Depende po sa inyong pagtrato o pag-aalaga sa mga yan. Tulad ng mga yan, kunyari puti, inano mo yan, tulad ng mga engkantong puti, inutusan mo yang salbahihin ang tao na yon, kikilos yung mga yon kasi tagasunod mo, ang disipulo mo yun eh. Pag kumilos yun, ang magiging puti po niya mga kapatid ay magiging itim po yan hanggang sa maging makasalanan din po siya yan. Nagiging makasalanan din po yan tuwing nakakagawa ng masama. Pero pag ang masama ay tinuruan mo ng sa ikabubuti, ay ang masama ay nauuwi sa liwanag. Nakadepende din po yun kung gagamitin mo sa kasamaan o sa kabutihan. Pero pag alam na ninyong mga kapatid na masama, wag nyo nang ituloy kasi alam na ninyong masama eh. Kasi may balik din po pag kasamaan din palagi ang ating ginawa sa ating kapwa. Yan. At naway may matutunan kayo ngayon sa aking aral. At hanggang dito na lang. At maraming salamat po at God bless us.